Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media. Narco vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga manirang puri sila. Nagiging controversial yung kanilang mga post. Kumikita pa itong mga ito. Kaya tuwan-tuwa ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo. Sige. Wala naman yung hindi mga tao. Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Good morning, Ted. Good morning din, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Salamat. Mukhang kahit na ho, holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan nito? Well, alam mo, Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, hindi ako nagkakamali, refer po yan sa Committee on Public Information. Na kung saan, yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco vloggers at saka pogo vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? Dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no? In the guise daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, nauunawaan ko po where you're coming from, ha? Kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga, no, dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi maitatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Pedro, ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako ay isa biktima rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala palang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi kong palusot nitong mga vloggers na ito, na narco vloggers na ito, sinasabi nila freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasing mga narco vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya tuwan-tuwa ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo, sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin, bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, no, dito yata nirefer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. Alam mo, Ted, kagaya niya, no, na sinasabi natin, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, di ba? Iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin nyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China, doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awayin mo yung kalaban. Yun ang aking paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, kumbaga kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin. But basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po
Opo, di ba? That's correct. So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted, no? In general terms, the whole social media, no? Kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpipedal ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po nang nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst, no? Walang problema yun, opinion nila yun, eh. Di ba? Yung iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman diyan yung mga laos na ng mga journalist, siguro naghahanap buhay, kaya siguro gusto ng social media, pumapasok sa social media. So, yun ang I think dapat natin. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bombayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, o ika nga, kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaral ninyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa, no, sa YouTube, kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira, no, ng puri, ng pagkatao, ng personalidad, yung isang sinasabing vlog na yan o anuman, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yan, Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube and other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yan para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon para diyan, no. Huwag lang nilang limitahan yung freedom of expression at freedom of speech, ipaglalaban po natin yan. Ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ng fake news. Yun ho ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Diba, ako mismo nag-post ako at sinabi ko yung isang kongresista ay magnanakaw, no, dahil meron ho akong ebidensya, nakita ko na meron ho siyang mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project. Yun, baka nila yun, ikalat nila yun. Pero yung mag-iimbento na wala ngang iota of truth, o iota of evidence, para lang makapanirang puri dahil dun sila sumusuporta sa mga kalaban. Ito muna, medyo may problema tayo dyan. At this does not only apply, Ted, sa mga politiko. This can also apply to other private personalities, no? Halimbawa, sa iyo, Ted, no? Halimbawa, may magpakalat ng kwento na etc. at nagpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing action? Yun ang ating punto dyan. Opo, naunawaan po namin where you're coming from, Kong Ace. Meron na kayong how urgent again is this one? And kasi pagbalik niyo po, January 13 na, di ba? And halalan na. So meron ba kayong panahon dito? We just opened the issue on the table, ika nga, Ted, no, para lang mapag-usapan. Kasi ako personally, sumula po ako sa NBI, no, na hindi naman dahil sa ako'y nagsusumbong. Yung sulat ko sa NBI, ipatupad yung provision ng ating Anti-Cybercrime Prevention Act na kung saan magporma ng isang komite o isang task force na ang trabaho po ay mag-monitor, mag-regulate at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Kung napapansin mo, Ted, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa DOJ, nagkalat po yung cyber libel ng mga kaso na itinile. So imagine, just because sumikat itong social media, maraming nag-file ng cyber libel. Ngayon, gusto ba natin na bumaha ng cyber libel ng mga kaso lahat po ng korte? Dapat merong regulasyon. Dapat merong limitasyon, may regulasyon. Paano ba dapat mag-file ang isang taong biktima ng fake news? Kung ito ay naka-apekto sa ano ba ang provision ng ating batas? Yun ang gusto namin linawin. Okay. Kung kanina nabanggit niyo po, no, mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo, dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online, mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad?
So merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba. May nananawagan na nga ng pag-aklas, may nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Diba? Yun ang ating punto, DJ Chacha. So Kong, there's a possibility na talagang ipatawag itong mga vloggers na ito na sa tingin nyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite, kasi hindi naman namin sila kilala no? But we will ask the social media platforms to invite yung mga ano nila, yung mga sikat sa kanila, no? Yung mga kumikita ng sobra-sobra. So, at saka ito, hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news sa Ted and DJ Chacha. Di ba? Meron po tayong mga online sellers, no? Yung ating mga online sellers din, makakatulong din yan sa pag-i-influence. No? Dapat mayroon din tayong partisipasyon kung ano yung matutulong. Wag lang yung tayo yung bumatikos. Kailangan kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Diba? Ang atin dito, Ted and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Wag nating hayaan na maging kultura na naman yung pagsisinungaling, pagkakalat ng mga issue na nakakasirang puri sa mga, wag na lang sa mga politiko, sa mga